Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshis! Diyos ko, munti ko nang makalimutang mag-voice over nitong video ko kahapon. Ayun nga, pagkatas ng shift ko kahapon, medyo nagmuni-muni ko dito sa harap ng working station ko. At naalibadbaran talaga ako sa itsura ng aking working station. Papaano nga kasi, color gray pa rin yung wall nitong working station ko. Kaya naman, after ng shift ko, nagpahinga lang ako saglit. At ngayon, samahan nyo kong ma-challenge sa naisip kong gawin dito sa aking working area. Ako lang ba o kayo rin? Dumarating din ba kayo sa point na parang naboboring kayo dun sa pattern na lagi nyong ginagawa? So, kagaya nga nung ginawa ko dun sa ibaba namin, isang pattern lang yung ginawa ko dun sa wallpaper. Puro parang wall cladding lang yung nandun sa pinakaibaba namin. Tapos, yung door lang nung kusina namin tsaka ng CR, yung nilagyan ko ng wood planks na pattern. At dahil nga na-bored ako, nung dito na sa itaas yung ginagawa ko, kung napanood nyo yung mga nakaraang videos ko, yung pattern naman na ginawa ko doon is kalahati. Kalahati wood panel style, tapos yung kalahating area naman is yung wood planks. Tapos dito, napapasama pa ata ang pag-upo-upo ko at minumuni-muni ko yung gagawin ko dyan sa working area ko. Dahil challenging yung trabaho namin bilang escalation associate, naisip ko gawing challenging rin yung ilalagay kong design dito sa working area ko. Minsan sa loob-loob ko, ang hirap ko namang maboard. Kasi masyado ko talagang china-challenge yung sarili ko. Pagka medyo parang may naisip ako na try ko kayang gawin. Wala lang, gusto ko lang i-challenge yung sarili ko sa gusto kong mga gawin. Ganun lang. Kayo din ba? May mga ganun kayong moment? So, eto na nga. Kasi, ang usual na nakikita ko rin naman na ginagawang pattern para dito sa wood planks is mga diretso-diretso lang talaga na pagkakabit ng wallpaper. Kagaya din ng ginawa ko dito sa wall ng pinakahigaan ko. Nakadiretso lang talaga siya. Para sa akin, parang walang challenge yung pagkakabit. Kaya eto, naisipan ko talagang pahirapan yung sarili ko. Gusto ko lang namang subukan kung okay ba, kaya ba. At ayan na nga, inumpisahan ko na. Sa unang lagay, nakakatawa kasi sabi ko, ay, kaya ko pala. Pwede pala. Kaya ayan, sa pangalawang row ng nilalagay ko na, medyo nagkakaroon na ako ng challenge kasi ang hirap pala niyang pantayin. Hinahabol ko kasi yung linya ng wallpaper. Gusto ko pantay na pantay sila. Yun din ata ang hirap kapag may OCD ka. OCD ba tawag dun? Pero yan lang, sige lang, laban lang. Dire-diretso lang ako sa pagkakabit ng wallpaper dyan. At unti-unti nang gumugulo yung paligid ko dyan kasi nagkaka-challenge na talaga ako. Bala ko sana, yan lang table nung laptop, yung lalagyan ko ng wallpaper. Kaso nga lang, dahil dun sa pattern na naisip ko, hindi pwedeng hindi ko idiretso hanggang dun sa pinaka-corner. Diyan na nagsimula yung struggle ko. Kaya tamang upo na ako dyan, muni-muni na ako kung tama ba itong ginagawa ko. Pero natatawa na lang din talaga ako sa sarili ko. Sinubukan kong etong left side muna yung gawin ko pero hindi pwede, masisira yung pattern na iniisip ko. Kaya sabi ko, ay wala, no choice, kailangan ko na tong idiretso. Hindi ko to pwedeng i-pending kasi ang pangit tignan, magiging malaswa tignan. Kahit ako lang yung nakakakita nito dito sa room ko, syempre kailangan kong tapusin kasi mabilis akong mainis kapag meron akong nakikitang hindi ko natatapos. Kaya para mag-good mood ako, kada gigising ako, gusto ko yung mga naumpisahan ko dito sa kwarto is natapos ko na talaga siya. At tumating na nga ako sa puntong no choice na talaga, kailangan ko ng idiretso. Kaya minove ko na rin yung isang table. Yan yung dati kong pinaglalagyan ng laptop. At naisip ko na lang siyang gawing vanity area ko.
Sa mga punto na yan, nairita talaga ako kasi mali yung pagkakakat ko dun sa second panel. Hindi siya akma dun sa magiging ibabaw na panel nung pangatlong panel ko. Nasobrahan kasi yung pagkakakat ko dun sa pangalawang panel merong excess dun sa pinakaibaba. Kaya Diyos ko, iritang-irita talaga ako dyan. Tapos, at dahil maliit pa yung area ko, ang hirap-hirap gumalaw, hindi ko masyadong maayos yung aking mga ginagawa. Buti na lang talaga nasa ugali ko yung hindi ko sinusuukuan yung naumpisahan ko na. Kaya sige, dire-diretso lang pa rin ako dyan. So, habang kinakabit ko yung pangatlong panel na yan, iniisip ko kung paano ko re-remedyohan yung pinakaibabaw niya. Kasi talagang bitin, merong area doon na hindi ko natakpan. Dahil nga kasi yung pinakaibabang part ng pangalawang panel is nagkaroon ng excess na part. Kaya ayun, nakulangan yung ibabaw nung pangatlong panel. Tapos ang ginawa ko na lang, pinaraanan ko. Kinat ko ng cutter yung ilalim ng pangalawang panel, tapos yung excess na yun, idinikit ko dun sa ibabaw. Para hindi naman siya mahalata. Para-paraan lang, di ba? At ayan, minumuni-muni ko na talaga yung pattern na gusto kong makita dito sa working area ko. Gusto ko kasi meron siyang parang slide or nakaslant na pattern. Aside sa gusto kong i-challenge yung sarili ko kung kaya ko nga bang gumawa ng may ibang pattern gamit tong mga wallpaper. Hala, ano na, Miggy, balak mo bang maging queen of wallpaper? Pero nakakatuwa lang talaga kasi parang another skill unlocked. Skill talaga no? Talaga ba, Miggy? Nung nandun na ako sa may bandang dulong or yung corner area niyang wall ko, naka-straight na yung pattern niyan. Yung usual na straight na pagkakabit ng wallpaper. Kasi ang bala ko dyan, magkaroon siya ng emboss or yung parang nakaalsa yung naka-slant na pattern. Tapos, yung dito sa may kabilang side, ang gagawin ko naman dyan is yung wood planks, not the wood planks, pero yung wood panel na style yung nandito sa kabilang side, sa may lower area, tsaka dun sa kabilang side nung nakaslant. Medyo nagiginhawa na ako sa mga punto na yan kasi nilalagyan ko na lang ng lining yung pinaka partition nung straight na line tsaka yung nakaslant na line ng wood flanks na wallpaper. Diyos ko, nagkakaunda bulol-bulol na ako. Sa mga oras na yan dyan, yung mga reta-retaso ko dyan, yung mga pinagputulan, dun ko kinukuha yung pang-lining ko dun sa straight pattern tsaka sa nakaslant na pattern. Ayan, bago ko gawin yung kabilang side, naisip ko muna gawin tong ilalim na part. Sa mga punto na yan, naisip ko nang gawin na lagyan ng wood panel yung pinakailalim nung area na yan para maibalik ko na rin yung vanity area ko. At nang lumuwang-luwang konti yung ginagalawan ko dyan kasi napakahirap talagang gumalaw. Ayan ang downside ng bigla-biglang nagdidesisyon ng paglalagay ng wallpaper nang hindi pinaghahandaan, basta lang naisipan. Hindi ko kasi na-clear out yung mga dapat kong i-clear out dyan para hindi ako nahirapang maglagay ng wallpaper dun sa mga areang gilid-gilid na ng kwarto. Pero dahil straight pattern lang naman etong wood panel, madali na lang para sa akin kasi sanay naman na ako maglagay ng dire-diretso. Naalala ko nung nilagyan ko ng vinyl yung sahig namin dun sa may ibaba. Kung kadalasan ko kasi mga nakikitang pattern is diretso lang. Dire-diretso lang yung paglalagay ng vinyl. Kumbaga, alternate yung alternate yung mga linings ng paglalagay. Pero parang napaka-usual na para sa akin yung ganong pattern. Kaya sabi ko noon, kung ako maglalagay ng vinyl, gusto ko may ibang pattern. Wala lang, gusto ko lang atang buwisitin yung sarili ko at mapagod. Pero natuwa din ako sa kinalabasan nung sahig namin dun sa ibaba kung nakita nyo na yun.
Pwede nyong balikan sa mga ibang video ko rito kung medyo naiintriga kayo kung ano yung pattern na ginawa ko dun sa vinyl namin sa ibaba. Meron nga nun mga nagtanong, akala nila tiles yung nilagay dun eh. Kasi nga, hindi siya yung usual pattern na ginagawa kapag naglalagay ng vinyl. Kaya nakapameke pa, akala nila tiles. Ang weird ko ba? Kasi meron talaga akong ugali. Though nakikisabay sa uso, pero gusto ko, naiiba yung sakin. Yung tipong I don't wanna go with the usual. Yung tipong I can go with the flow kung ano yung mga nauuso nga. Pero gusto ko rin yung may makikita sa akin na something different. Kayo din ba? Ganon din ba kayo? O ako lang talaga yung ganon? Comment nyo nga. Baka naman meron akong kagaya ng mentality dyan. So, eto na. Nandito na naman ako sa puntong na-challenge na naman ako dito sa magiging pattern ng aking wood planks. Oh, sorry, wood panel style pala. Diyan kasi sa part na yan, kailangan ma-make sure mo na pantay pa rin yung line dun sa ibaba. Kasi kung magpo-focus ka kaagad dito sa itaas ka magdidikit, possible na pwedeng tumabingi yung pinakaibabang area niyan. Hindi na magpantay, hindi na mag-uniform yung lapad or yung pagkakaano ng pattern ng wood panel. Kaya nag-focus ako dyan sa pinakailalim. Gusto ko kasi pantay-pantay yung pinaka-lining nandun sa ibaba. Tapos maganda rin yung pagkakalapat dun sa taas, hindi magkakaroon ng mga gusot-gusot kasi nga nakapantay naman siya. Mga punto na yan, naisipan ko nang maggupit-gupit na nung pang-accent ko para dun sa partition ng wood planks tsaka ng wood panel. After ko silang gupitin, ayan, sinubukan ko na silang ilagay para makita ko yung accent design niya. And so far, ayan, as usual, kinikilig na naman yung nanay nyo kasi parang mission accomplish ko to. Unti-unti na talaga akong natutuwa dyan sa ginagawa ko kasi sa loob-loob ko, wow, kaya ko pala. Magagawa ko pala yung nabivisualize ko habang tinitignan ko to nung nakaship ako kanina. Nilalagyan ko na lang siya ng effect na kunyari na-bend yung kahoy. Medyo challenging kasi kailangan dahan-dahan mo siyang ikakat para hindi madamay yung ibang part ng wallpaper. Yung pinaka pang-accent lang talaga yung tinatanggalan ko dyan ng mga edges. Tinitriman ko na yung gilid nung pinagkatan ko na pattern para ang maging effect niya is magkakadugtong talaga sila nung wood panel tsaka nung accent na design. Mga punto na yan, iniisip ko talaga kung paano ko uli lalagyan ng wallpaper yung upper area niya. Iisip ko kasing ilagay yung mga pinagputulan. Ayoko kasi may mga nasasayang na wallpaper. Medyo mahal din pricey din ng wallpaper. Naloka ako dyan. Hindi ko na namalayan. Nalobat na pala yung phone ko. To, jump na tayo sa finished product. Mission accomplished talaga yung nanay Miggy nyo ngayon. Ang saya ko sa naging design. Sana nagustuhan nyo rin. Salamat! Samahan nyo ulit ako sa susunod. Inay Miggy Vlog. Paalam!